Hello mga mamshi! Welcome to my channel! Mamshi, ang gagawin po natin ay no-bake yema cake. Ito po ay pwedeng pang pamilya at pwedeng pang negosyo. Kaya kung gusto niyo pong matutunan kung paano gawin ito, just keep on watching! Ayan mga mamshi, yung eggs po natin is paghiwalayin po natin yung pula sa puti. Yan. Kasi po magkaiba po yung paggagamitan natin yan. Mamaya po ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. So, ayan mga mamshi, ang gagawin ko po ngayon ay no-bake yema cake. So, ang mga ingredients po, ang unahin po natin is yung para sa cake batter. Ang ibig pong sabihin yung ating mga dry ingredients. Kagaya po nitong 1 1/4 cake flour or all-purpose flour. Then, half tablespoon baking powder. Then, half teaspoon salt. And half cup sugar. Yan po ang mga kailangan natin sa dry ingredients. Tapos po, meron pa rin po tayong 1 teaspoon na orange juice. Ito po kasi is mapapasama dun sa ating wet ingredients kasi i-dissolve po natin to sa water mamaya. Ipapakita ko po sa inyo. So, ito mga mamshi, yung ating wet ingredients, gagaya ng 4 egg yolks, 1/4 cup oil, then half cup water, tsaka yung ating 1 teaspoon orange juice. Ito pong ano natin is i-dissolve natin dito sa ating water. Yan, bali ganyan po. Kaya kasama siya sa ating wet ingredients. Yan, ganyan lang po. Then after po nito, set aside po natin muna sila. Balik po tayo sa ating dry ingredients. Ayan po mga mamshi, for merengue po, I mean yung merang natin kung tawagin sa Tagalog. What? Gagawa po tayo niyan kasi ihahalo po natin yan sa ating mixture mamaya. Ang kailangan po natin yung egg whites po, yung 8 egg po, inalis natin kanina, pinakita ko sa inyo. Hiniwalay po natin yung puti sa pula. So, ito na po siya. 8 egg whites. Tapos po yung 1/4 cup of sugar natin. Yan. So, ito naman po yung sa ating yema sauce. Yung ilalagay po natin sa ating gagawin na cake. Ito po, 4 egg yolks. Yan po. 1 tablespoon cornstarch. 1 small evap, 1 can of big condensed milk. Dito po sa ating evaporada at sa kondensada, any brand po pwede nyong gamitin. Wala pong problema doon. Then, half teaspoon po ng vanilla and 1 1/2 tablespoon ng butter. Kung mapapansin nyo po, meron tayo ditong cheese. Ito po, optional lang po to kung gusto nyo lagyan o hindi. Pero mas masarap po yung may cheese, di ba po? Ayan. Ngayon po, mga mamshi, paghahalo-haluin po natin yung ating mga dry ingredients. Unahin po natin yung flour. Isisip po natin. Yan. Ganyan lang po ang ating procedure. So, ayan po. Natapos na po natin yung ating
flour. Sunod po natin yung sugar. Half cup po yung ating sugar, mga mamshi, Basta kung ano po yung sukat natin, yung po lahat ng gagamitin natin. Then, yung ating baking powder. And salt. Paghalo-haluin na po natin lahat. Ngayon naman po, paghalo-haluin na natin yung ating mga wet ingredients, gagaya ng 4 eggs natin. Unahin natin ilagay sa bowl din. Yan. Sunod po natin yung ating 1/4 cup of oil. Then, yan, haluin po muna natin. Sunod po natin yung 1 teaspoon orange juice. Yung ano po pala natin, mga mamshi, yung orange juice natin, kung napansin nyo, inilagay ko po kanina, parang dumami. Kasi po, yung 1 teaspoon orange juice po, ay orange natin, is dinisolve ko sa water. So, ayan po, nalo ko na sa egg yolks. Then, ilalagay na po natin, bubuhos natin slowly sa ating dry ingredients. Yan. Halo-halo lang po. Basta sundin lang po natin yung ating mga measurement po ng mga ingredients natin. Maganda po ang kakalabasan ng ating no-bake yema cake. Paghalo-halo na po natin yung ingredients natin at na mix na po yung ating nagkaroon na tayo ng ganyan mixture. Hindi na po kailangan haluin ng haluin kasi po titigas po yung ating gagawing cake. So ayan, ngayon naman po ang gagawin ko ay yung ating merengue. Meram po kung sa Tagalog. Ibibit po natin yung ating egg whites. Pero much better po kung meron tayong whisk. Alam niyo na mga mamshi, medyo yung aking whisk hindi na po uubra. Kaya ito po, ginamit ko na lang po is fork. Then, ayan po, pag nakita na po natin nagbabubbles niya ating egg whites, pwede na po natin ibuhos dahan-dahan yung ating sugar. Yan. Just keep on beating the eggs. Ito na po yung ating merengue, yung ating merang. Kung makikita po natin, okay na siya, hindi na bumabagsak. So, ang susunod po natin gagawin, ihalo na po natin siya or ipo-fold natin siya doon sa butter. 3/4 po natin ipo-fold or ilalagay yung ating merang sa ating butter. Yan. Mimix po natin. Ito po yung ating second
second batch nung ating merang. Hinalo ko na po dyan sa butter. Yan. Then, yung last po natin, mix po natin siya. Yan po yung kung tatawagin po, ay parang kino-cold po natin yung ating merang sa ating butter. Hindi po natin kailangang haluin ng haluin. Basta parang pino-cold po lang natin yung ating merang dun sa butter. Yan po kung makikita nyo. Para maghalo lang po sila. Hindi po totaling hahaluin natin ang hahaluin. Yan, ganyan lang po. Hanggang mawala po yung kulay white. Ibig sabihin po na naka-fold na po siya dun sa Yung salitang cold po, parang hinalo lang po natin. Hindi totaling halong-halo po yung parang nagbibit tayo ng eggs pagka nagluluto. So, i-grease po natin yung bottom lang po ng ating llanera para hindi po siya manikit. Yan. Pati po yung side. So, ayan, kung makikita nyo po na tapos na po natin i-grease yung ating mga llanera. Yan. Ilalagay na po natin yung ating butter. After po na mailagay natin yan sa ating mga llanera, i-steam po natin siya. Ilalagay po natin sa steamer. So, ayan mga mamshi, naisalin ko na po sa llanera yung ating cake batter. Tatakpan po natin siya ng aluminum foil. Then, steam po natin sa steamer. Kailangan po bago natin to ilagay is kumukulo na po yung tubig sa ating steamer. So, ayan po, natakpan ko na ng aluminum foil yung ating llanera. Ready for steamer. Steam na po natin siya. Ito po. Ito po yung ating steamer. Lalagay natin siya isa-isa. So, ayan po. Cover up po natin for 15 minutes po. Orasan natin yan. Ayan po, gagawin na po natin yung ating yema sauce. Ihulog po natin yung 4 eggs natin. 4 egg yolk. Then, isunod po natin yung ating ebap. 1 small can lang po. Then, sunod po natin yung ating condensed milk. Then, sunod po natin yung ating vanilla. Ngayon pa ilalagay natin yung ating Nestle cream na maliit lang po ang kailangan. Then, haluin po natin ulit. Pag-halu-haluin po muna natin lahat ng ingredients. Then, sunod po natin yung ating cornstarch. Haluin po. Yan po yung magpapalapot sa ating yema sauce. Ito na po yung ating cake. Ito na po ang itsura niya. After 15 minutes po, ganyan na po yung niya. So, papatayin na po natin yung kalan. Then, ililib po natin, iwanan natin ng 10 minutes para po hindi bumagsak yung ating cake. So, tayo dito ngayon sa ating yema sauce. Napagalo-halo na po natin yung ating mga ingredients.
bubuksan na po natin yung kalan. Hintayin po natin siyang lumapot. After po na maging malapot na po siya, pagpatay po natin ng kalan, tsaka po natin ilalagay yung ating butter. Ayan mga mamshi, kung makikita nyo, nako-cover up na po yung sandok natin, yung likod niya. Ibig sabihin po, malapot na siya, kumakapit na po dun sa ating sandok. Ngayon po, okay na yung ating yema sauce. Then, papatay na po natin yung kalan. Pagkatapos po, ilalagay na natin yung ating butter. Habang mainit yung ating yema sauce. So, ayan po, natutunaw na po yung butter kasama ng ating yema sauce. Ayan, haluin lang po natin. Patay na po yung kalan natin yan pag hinalo po natin yung butter. So, ito na po yung ating sponge cake. Nilagay ko sa plate. Don't forget to subscribe. Thanks for watching. This is Ma'am Shi V.